Biglang gumuho kaagad ang pangarap ni Sam Goodman, ang mandatory challenger ng undisputed world champion na si Naoya Inoue, na nagbibilang na kasi siya ng mga sisiw, hindi pa napipisa ang mga itlog. Dahil ayon sa Yahoo News Japan, at dito po lahat galing sa news article ang mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo. Ibinunyag ni Goodman na ang perang matatanggap niya kay Inoue ay papatayo niya sana kaagad ng bahay at pwede na siyang magretiro na sa boxing. Dahil impact na salapi ang kanyang matatanggap sa laban niya kontra kay Inoue. Kaya lang, dahil 2 beses na napuspone ang laban niya kay Inoue at hanggang hindi pa niya talaga makalaban si Inoue sa ngayon, ay goodbye muna sa pinapanaginip niya na magpapatayo siya ng bahay at magre-retiro na sa boxing. Dahil sa ngayon ay mananatili pa ito na hanggang panaginip pa rin. Pero alam niyo ba mga kakwento, na ibinunyag na mismo ng Yahoo News Japan kung magkano nga ba ang ibabayad ng Team Inoue kay Goodman. Ito ay naghahalaga lang naman na tumataginting na $1 million guaranteed purse kay Goodman. Naglalaro yan mga kwento sa mahigit kumulang 58 million pesos. Ganito kalaki mga kwento ang halaga ay babayad sana kay Goodman. Kaya lang, naglaho na lang ito ng bigla dahil sa eye injury na natamo niya. Kaya naman, labis-labis ngayon ang pagdadalamhati ni Goodman dahil sa pangyayaring ito. Pero binigyan pa naman ng pagkakataon si Goodman ng Team Inoue na kung sakaling kayang manatili ni Goodman bilang number 1 contender sa International Boxing Federation at sa World Boxing Organization ay talagang haharapin pa rin siya ni Inoue. Kaya sa ibinunyag ng Team Inoue dito mga kakwento ay marami ang natawa. Dahil ano ba naman ang pinagsasabi ng Team Inoue na basta mananatili lang si Goodman na numero 1 ay kakasa nila. Dahil kahit sa rank yan si Goodman mga kwento kung gugustuhin ng Team Inoue ay makakasa nila talaga ang laban nila dahil nga sa ngayon rank 11 sa WBO. Ang Koreano si Kim Ye-jun ay nagawa pa rin nilang naikasa ito dahil gusto ng kanilang kampo. Kaya marami ang nagsasabi na kung itong si Goodman ay lalagapak ang ranking nito ay maaaring kakasan pa nito ng Team Inoue dahil nga unfinished business ang Inoue kontra kay Goodman. Pero ayon sa Yahoo News Japan, ang IBF belt ni Inoue ay maaari ring ibabakante ito bago balkasin ito ng IBF kay Inoue dahil maaring pumalag ang IBF dahil sila ang nagkasa ng mandatory fight kay Inoue. Pero ang WBO rank 11 contender ang pinili ng Team Inoue kaya maaring ibakante ang IBF belt ni Inoue bago pa ito babaklasan ng IBF. At hindi lang yan, dahil pati na rin ang World Boxing Association ay nagbanta na rin na babaklasan itong si Inoue kung hindi pa kakasahan ang mandatory challenger na si Murodjon Akhmadaliev pagkatapos ng Koreano. Dahil plano kasi ng Team Inoue ay harapin muna ang WBC number 1 contender na si Alan David Picasso. Kaya kung tutuhanin ng IBF at WBA ang pagbaklas ng titulo kay Inoue ay doon na goodbye bilang pagiging undisputed itong si Inoue. Kaya dito na sinabi ng Yahoo News Japan na kapag mabakante na ang IBF belt, ang makakalaban ni Goodman para sa world title fight ay posibleng itong si Marlon Tapales. Yan ay kung ibabakante na ito ni Inoue. Kaya napaka good news pa rin ito para sa mga Pinoy. Dahil kung babaklasan nga itong si Inoue ng kanyang IBF belt, ay nakahanda ang bangungot ng Pinas para harapin niya itong si Sugat Boy na si Goodman para sa isang world title fight. Dahil napag-usapan na rin natin mga kwento ang bangungot ng Pinas. Siguro naman ay gusto nyo rin malaman kung gaano nga ba kalaki ang first money na tanggap ni Tapales sa laban niya kay Inoue. Magugulat ba kayo mga kwento na sasabihin ni Mr. Kwento na limpak-limpak na milyones din na natanggap ni Tapales? Kung ang Yahoo News Japan at iba pang mga sports news online providers ang ating pagbabatayan, naibalita nila kung magkano nga ba ang halaga na natanggap ng makalaban ni Inoue tulad ni Paul Butler, Nonito Donaire Jr. at Stephen Fulton. At kung i-search nyo yan ay maraming lalabas ng mga impormasyon patungkol dito. Pero kay Tapales at Luis Neri ay wala tayong makukuha na impormasyon kung magkano nga ba talaga. Kahit ang Yahoo News Japan o iba pang mga sports news providers. Pero baka sa pagkataon na nag-research si Mr. Kwento ay wala pang may impormasyon. Pero baka kung kayo na ang mag-search ngayon ay meron na. Kaya kung meron man mga kwento ay paki-comment nyo na lang kung ano nga bang pamagat na news article at saan galing ang impormasyon. Pero alam kong mga kakwento na gusto nyo po talaga na malaman kung magkano nga bang halaga na natanggap ni Marlon Tapales. Mga kakwento, bagamat hindi man may bigay ni Mr. Kwento ang impormasyon na galing mismo yan sa mga legit sports news providers. Pero depende na po yan sa inyo kung paniniwalaan ninyo ang impormasyong ito o hindi. Dahil ito ay mula sa ChatGPT. Siguro naman mga kwento ay alam nyo na kung ano ito. Kaya mga kakwento, base sa impormasyon na ibinakita ng ChatGPT, ang approximate purse money ni Marlon Tapales ay $1.3 million o naglalaro ito sa halagang 76 million pesos.
Mga kakwento, kung totoo ang ibinigay na impormasyon ng ChatGPT, pero kakwento, hindi ko sinabi na paniniwalaan nyo kaagad ito dahil hindi talaga 100% na tama itong si ChatGPT, pero maraming mga pagkakataon din na tumumpak talaga ito. Pero granting without admitting mga kwento na ganito talaga ang halaga na kinita ni Tapales sa laban niya kay Naoya. Ikaw kakwento, magkano nilang kaya ang natanggap niya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Sunny Alcasoda, kay kakwentong Alex Ipil, kay kakwentong James Velasco, kay kakwentong Yam TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.